Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa mundo ng politika, bihira tayong makakita ng mga magkakaalyadong nag-aaway sa publiko. Pero ngayong wala na si Duterte sa pwesto, parang sumabog ang pressure cooker sa loob mismo ng DDS. Dati, iisa ang kalaban nila, Dilawan, Komunista, Pinklawan. Pero ngayon, ang eksena, DDS versus DDS. Mas juicy pa kaysa sa kahit anong impeachment hearing. Hindi pa nagsisimula ang laban sa ICC, pero sa dahig pa lang, may sariling drama na. Sa isang maliit na kalsada roon na tinatawag nilang Duterte Street, nagkabanggaan ang mga dating magkakakampi. At sa sentro ng away, isang misteryosang babae na tinatawag nila ngayon sa social media bilang Alpo Tira. Ang nangyari kasi mga kababayan, nung unang punta ko, meron doon na taga-Pilipinas, di ba? Na akala niya nasa Malacanang pa rin siya. Nag-impose sila ng mga rules. Wala naman dapat rules doon. Wala ka sa Malacanang, wala kang power, lahat doon, voluntaryong pumunta. Kaso, umakto na sila ang bidabidahan doon, na dapat sila yung nasusunod sa mga bagay-bagay. So, yung mga tao ngayon, all over Europe nagda-drive sila, talagang nagbibisita sila doon. Natatakot yung mga nandoon lagi na akala mo sasapawan sila. Wala kasing ganun dapat Pero ang nakita ko doon palangga, talagang itong si Alpotera, siya ang nag-divide ng lahat. Dahil binibigyan niya ng pera, ng allowance, itong mga iro niya. So itong mga iro ngayon, para magbidabidahan sila doon, then kapag may mga dumating na mga dayo, parang akala mo i-invade namin yung Duterte Street. Sabi ko nga, saksak na lang nila sa baga nila yung Duterte Street na yan. Kasi nga, bago nag-event si Inday, eto na ano ko na to, na imbestigahan na natin to, na nagbigay ang bangag, ang pamilyang Marcos bangag na lang. Nagbigay pala talaga ng pondo para magkagulo-gulo tayo. Kaya you have to be smart, darling. Question ko sa'yo, gusto mong mag-apply ng student visa sa Netherlands to stay in The Hague? Handa kang maiwan ang iyong mga pamilya kung ikaw ay harmonious, happy with your family, husband, children, whatever. Why in the hell mag-a-apply ka ng visa to stay in The Hague? So nalaman ko din, hindi ka maka-move on pala nung 2022 nung nagkaroon ng turnout ng transition from Duterte to Marcos Bangag, ayaw mo pang umalis doon. Gumagawa ka pa pala ng paraan kung paano ka magstay doon sa mga Marcos. Ngayon ginulo nyo ang Duterte supporters sa Europe. Ayon kay Maharlika, kilala sa DDS Vlogger Circle, may isang babae raw na umasta na parang siya ang reyna ng eksena. Nagbibigay ng rules, kahit wala namang opisyal na kapangyarihan, namimigay ng pera sa mga taong pinaniniwala ang kanya umanong tauhan, at nagbibida-bidahan na parang siya ang gatekeeper ng Duterte legacy sa Europe. Ang mas nakakabigla, ayon kay Maharlika, may dalang 30,000 euros daw itong babae. Para saan? Para mamigay ng allowance at paikuti ng narrative sa Europe. Para bang may sariling PR team na binuo mula sa dating koneksyon sa Malacanang. Pero teka, hindi ba voluntary lang dapat ang lahat doon? Bakit parang may turf war? Ang mga supporters na mula pa sa Germany, UK, Italy, at Sweden ay nagrereklamo. Dumayo sila para ipakita ang suporta, pero pagdating nila sa Duterte Street, para raw silang na outsider. May mga rules na daw, may mga nagtataboy daw, at ang nakakalungkot daw, hindi raw ito ang espiritu ng pagkakaisa ng DDS na kanilang kilala. Sa kabilang banda, si Kitty Duterte mismo ang nagsalita. Ayon sa kanyang social media post, may isang babae raw na nagpapanggap na partner ng kanyang ama. Ginamit ang ugnayan para magkaroon ng access, makabisita, at mangalap ng impormasyon para sa hindi maganda umanong layunin. At kung sa palagay mo chismis lang ito, pakinggan mo to, do your friends know about the inappropriate messages you sent PRRD? Fact, diretso ang akusasyon, hindi lang sa pagpapanggap kundi sa mismong intensyon. Dagdag pa ni Kitty, kung tahimik daw ang ina niya, si Honeylet Avancenia, hindi siya. Come up to me, sabi niya. I will not tolerate you. Ang tanong ngayon, kung kayo ay tunay na magkakampi, bakit ganito kalala ang siraan? Bakit kaya para kayong nag-aagawan sa atensyon ng inyong puon? Bakit parang mas matindi pa ang drama kaysa sa mismong laban sa ICC? Sino ba talaga ang bida rito? At sino ang sabik sa kapangyarihan, kahit wala ng opisyal na trono? Hindi namin ito imbento, hindi kami ang unang nagsabi. Pero ayon sa mga banat, pasaring, at diretsahang salita ni Maharlika at Kitty Duterte, iisa ang pinupanto nilang babae. Si Jasmine Egan, isang dating Presidential Protocol Director 2 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. May opisyal na papel noon, may access. At ngayon, ayon sa kanila, ginagamit daw ang dating koneksyon para sa personal na kapangyarihan. Isa raw sa dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang mga Duterte supporters sa Europe. Isa raw sa nagpapakilalang close o partner ni Digong. Isa raw sa dahilan kung bakit pati ang pamilya mismo ni Digong ay nadadamay na daw sa away. Sa gitna ng mga banat na ito, walang lumalabas na opisyal na pahayag mula sa kampo ni Egan.
tahimik, pero ang social media, hindi. Sa lahat ng ito, simple lang ang tanong namin, kung ang kalaban nyo ay dilawan, pinklawan, at pulahan, bakit ngayon sarili nyong kakampi ang binabanatan nyo? Kung ang pinuprotektahan nyo ay legacy ni Duterte, bakit parang personal agenda na ang inuuna? Hindi kami kampi, hindi kami kakampi kahit sino man sa inyo. Medyo natatawa lang kami sa mga drama nyo. Pero kung ganito ang itsura ng pagkakampi-kampi nyo, baka dapat mag-self-reflect kayong lahat. At sa mga nanonood, ito na ang tunay na tanong. Sa teleserye ng DDS, sino ang bida? Sino ang kontrabida? At sino ang mas madrama? DDS. Ang mga bayani daw ng nakaraan, at ngayon, ang mga bida ng pinakabadoy na drama series ng taon. Sino nga ba ang mag-aakala na pagkatapos magtulungan laban sa mga dilawan at pinklawan, ang magiging kaaway nila ay sarili nila? Kung may tamang pagkakaintindi tayo, parang may group project na nagkakanya-kanya ang mga miyembro. At lahat ng miyembro, lahat bida, lahat may special talent, at syempre, lahat may claim sa trono. Kung may script lang sana, maganda pa. Pero hindi, wala. Ang nangyayari, parang isang eksena na may sabayang improv, lahat ng karakter, lahat ng acting, puro dramatic pause at walang tamang direksyon. At habang nag-aaway ang mga genuine supporters, tayo, mga manunood, ay abot lang ang popcorn. Hindi nga ba't nakakatuwa? Parang may reality TV level ng pagka-absurd na hindi natin inaasahan pero natatawa na lang tayo habang nagkakagulo sa sarili nilang mundo. Sabi nga nila, sa isang civil war, walang panalo. At sa DDS Civil War, lahat panalo sa sarili nilang headspace. Ang bida, si Alp Otera, na may 30,000 euros na, pero parang hindi sure kung saan gagamitin. Ang kontrabida, si Kitty, na hindi pa nakaka-move on sa mga tanong tungkol sa PRRD legacy, at naghahanap pa ng next chapter. Si Maharlika, nakatingin lang, parang nagsasabing, akala ko ba tayo-tayo lang? Bakit parang nagkakaroon na ng Drama Queen Awards? Siguro naman, kung ganun lang kadali ang magtayo ng sarili mong PR team, hindi mo na kailangan ng mga follow-up meetings. Ipagpatuloy na lang ang drama, di ba? Kung may budget lang, at connections, baka pati tayo, pati ikaw, pati siya, makapagmagandang buhay. At baka nga sa susunod, yung mga nagrereklamo sa DDS Proclaimed Duterte Street ay magtayo na lang ng complaint box sa harap ng kamera, para pwede ng live action ang mga reklamo. Hindi ba't mas masaya kung ang lahat ay blaming game? Hindi lang drama sa politika kundi personal brand building na rin. At sa huli, tandaan natin, sa teleserye ng DDS, hindi na ang issue ang mahalaga. Ang mahalaga ay sino ang pinakamagaling magtago ng hidden agenda sa social media. Kasi, wala nang unity na napapanood sa mga drama. Alam mo, para sa mga seryosong nanonood sa labas, baka dapat na lang nating ituring ito bilang comedy show at tumawa na lang sa kung anong episode ang susunod. Kaya, sa mga teleserye fans ng DDS Civil War, tutok na lang sa mga bagong episode. Dahil ang tunay na tanong ay, kung sa bawat away nila may turf wars. Sino ang tanging nanalo? Simple lang, ang mga nanonood na walang pakialam at patuloy lang maghihintay sa susunod na skandal. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.